So the Secretary of the Department of the Interior and Local Government, which is the supervising authority of the Philippine National Police, ay nag-issue ng speculative statement na kumpleto with the story. In other words, kung ikaw po ang bukod tanging autoridad na nagsusupervise sa mga taong nag-iimbestiga, bakit ka gumagawa ng ganyang klaseng conclusion which may affect an ongoing investigation? Hindi natin sinasabi na may gagawin siyang hindi legal, gayon pa man, hindi pa rin natin nga aaaring i-ignore ang kanyang influence over those who are investigating. So, Secretary John Vic Remulla, parang ano ba siya ngayon? Masasabi ba natin na darling siya ng media ngayon? But certainly he is always in the headlines or constantly being reported even on a day-to-day basis. So alam natin yung kanyang pag-iimbestiga or dahil siya ang head ng Department of the Interior and Local Government, siya po ay kumbaga head or he is on head or the supervising authority of the Philippine National Police, hindi head. Ang head is the Chief PNP. So, a supervising authority ang DILG because the PNP is under the DILG. Ngayon, kapag may mga mahahalagang investigasyon, katulad ng investigasyon kay Congressman Zaldico at sa kanyang mga recent pronouncements at sa ibang mga kaso involving flood control, and of course meron din siyang statements regarding the Vice President. So every day meron siyang soundbite or kaya marami siya kasing interviews and he's very generous with his time pagdating sa mga interviews, especially with traditional media. So marami siyang speculations, may mga statements siya on Congressman Zaldico. So today, ang i-discuss natin dalawa, unless you want to add to the other interesting statements that Secretary Remulla has made. So today, ang sinabi niya ay tungkol naman doon sa, cash basement ni Congressman Zaldico. Accordingly, nakatagpo daw sila na mayroong ginagawa sa bahay or underneath ng bahay ni Congressman Zaldico na 5 palapag na basement. At sabi niya, normally daw, iisipin natin na pang parking yan. And in fact, from what I understand is that as far as everybody knows, it's intended for parking. Alright, pero Secretary Remulla does not stop at that statement. Kung hindi, ay dinagdagan pa niya. Pero wala namang gumagawa ng ganyang klaseng basement para sa kotse. Para sa cash yan. So, alright, so the Secretary of the Department of the Interior and Local Government, which is the supervising authority of the Philippine National Police, who is currently in the throes of an investigation into Congressman Zaldico and his participation dito sa flood control, ay nag-issue ng speculative statement na kumpleto with the story. In other words, kung ikaw po ang bukod tanging autoridad na nagsusupervise sa mga taong nag-iimbestiga, bakit ka gumagawa ng ganyang klaseng conclusion which may affect an ongoing investigation? Hello ka, no? So, hindi maikakaila ni Secretary John Vic Remulla ang kanyang role dito sa investigasyon. Siya po ang supervising authority over the PNP. Maaari siyang makialam sa mga disciplinary actions. He has a profound influence on whether or not an investigating officer will, have a quiet but prosperous or advancing career. Hindi natin sinasabi na may gagawin siyang hindi legal, gayon pa man, hindi pa rin natin nga aaaring i-ignore ang kanyang influence over those who are investigating the case. So dito, gumawa siya ng conclusion based purely on speculation. Ano yung speculation? Na yung basement na yon ay pangtago ng ill-gotten wealth. Hindi po natin pinagtatanggol si former Congressman Zaldico. Hindi natin sinasabi na wala siyang guilt. On the contrary, kaya nga po siya napaka-credible na witness dito
ay dahil kasangkot nga siya sa mga anomalya, sa mga kontrata at sa mga transaksyon ukol sa flood control. And beyond. Kasi hindi naman yung mga proyekto na na-undertake ng kanyang mga construction companies. And we say mga kasi may mga kamag-anak pa siya who have their own construction companies. Hindi natin sinasabi na tumigil sila at flood control projects lang. Okay. On the contrary, pwede rin sabihin na hindi naman unexplained wealth ang mayroon si Congressman Zaldico dahil nga sa dami niyang income generating assets, lalo na yung kanyang construction companies, hindi ka duda-duda yung yaman. Pero may tatanong pa rin natin, you may have legitimate businesses, but have you been undertaking legitimate transactions? Congressman Hormer, Congressman Zaldico remains a suspect, yes. And it is his status nga as a former congressman, a former right-hand man or trusted advisor or executive officer, that's the way we see it, of former Speaker Martin Romualdez that makes him so credible kapag itinuturo na niya ang mga nakakataas na mga nasa matataas na pwesto. Kaya nagkakaroon ng bigat ang kanyang mga statements. So ito na nga, speculative ang pagdating sa pag-interpret nila sa ginagawang basement ni Congressman Zaldico. Para sabihin ni Secretary Remulla na hindi yan para sa kotse, he has to take other facts into consideration. At ang mga ganyan ay hindi nasa larangan ni Secretary Remulla. Ang dapat inaanunsyo ni Secretary Remulla ay facts. Okay? The public can make their conclusions. Bahagi yan ng ating kalayaan, magsalita at magpahayag. Pero ang hindi dapat sila ang gumawa ng mga conclusion na yon. Unless sasabihin nila, based on the foregoing facts, we conclude the following with finality. In other words, ito maaari nilang i-announce yung final findings nila. Pero pag nag-a-announce ka ng interpretation o speculation tungkol sa iba't ibang mga findings, ay yan po ay kumbaga, may bagong role si Secretary Remulla, which could mean chief propagandist or one of them. Kasi ang nangyayari ay parang propaganda na. Ang nangyayari ay nagsasuggest siya na ito ang kwento dyan. And he's forming that, helping the public form that conclusion, hindi pa po tapos ang investigasyon. Uulitin ko, wala sa lugar si Secretary Remulla na mag-speculate at gumawa ng mga ganyang conclusion na hindi pa suportado ng ibang ebidensya. Better yet, Secretary Remulla should simply stick to the facts. Pwede naman niyang sabihin, nadiskubre na may ginagawang basement si Congressman Zaldico. Titignan natin kung konektado ito doon sa mga iniimbestiga namin tungkol sa kanya. Let the public make its conclusion. For all you know, doon naman din pupunta ang conclusion ng publiko. Pero for him to be the one to do it for us, smacks of two things. One, tingin ba niya tanga tayo? Tingin ba niya na ang publiko cannot make that conclusion on their own? Or number two, he wants to make sure that the public makes that conclusion. He's leading the public into making that conclusion. And why? Because if we're angry at Zaldico, we may not question who is higher than him. For all you know, baka malingat tayo at makalimutan natin yung ibang mga pangalan na binanggit na niya. Such as, but not limited to, of course, former Speaker Martin Romualdez, the President, and the First Lady. So, sayang This was an opportunity, but Secretary Remulla doesn't really like to take chances, so gusto niyang maniguro na ang publiko ay gagawa ng ganong klaseng conclusion, so he made it for us. Ay, kaloka. Wag na. Sabi ni JJJA, sa totoo lang, ang sakit sa tenga ng boses ni John Vic Remulla, parang nakikis-kisang liha.
Sabi ni Romil, malala na rin ang tama nitong si Remulla. Piling may-ari ng Pilipinas. Hindi naman siguro. Ayun, tumakbong Pangulo gustong tapatan si VP. Well, ang sinabi pa lang naman niya, to be fair to him, ay available siya. In other words, iniintay niya na sabihin ng publiko. Yan. Ito naman nag-iintay siya. I am available for the presidency. O kaya, it's a possibility. Parang ganyan. So, tas nag-iintay siya. Sagot naman kayo. Sabihin niyo, yes! Yes, we want Sec Remulla! Kaso walang sumasagot eh. Oh well. Maraming salamat. Uli, Miss Gisando. Uy, good evening, Ma'am Tina. Sabi ni Josie, good midnight dyan po. Even at magmi-midnight, you look good and ready to share the news with us. Thank you po. Ay, you're welcome po, Madam. At masaya naman kami na nakikipagtalakayan, nakasama kayo. Diba? What would be the point? Masaya talaga itong It's important for us to be able to discuss yung mga current events. After all, this is a protected right. Gamitin natin. Hi, Miss Bella Jimenez. Siyempre, mapapansin ko kayo. Sabi ni Miss Shi, huwag tantana ng flood control anomalies. Kahit ano pang ibato nila ng ibato kay VP Sara, halata naman nililihis nila ang puntong pagnanakaw. But at the same time, hindi po tayo single issue. So every time mayroong ginagawa na mali ang administrasyon, punain natin. Pero at the same time, huwag nating kakalimutan yung ating humahabang listahan ng mga questionabling transaksyon o questionabling ginagawa ng administrasyon. Such as, but not limited to, ang pagkuha ng PhilHealth funds. Ayan. Natatawa ako dun sa mga trolls na pinalaganap na naman o pinakawala na naman ng mga taong interesadong idepensahan ang administrasyon. Such as, di ba, yung sa PhilHealth. Sinasabi, paano mo nalaman? May mga ganon. O kaya sinasabi, ba't hindi ikaw mag-file ng kaso? Oy, mga Moderna troll, bago pa kayo umakyat dito, uunahan ko na po kayo. At sasabihin ko sa inyo, ang Korte Suprema po ang nag-order na ibalik ng administrasyon ng gobyernong Marcos, okay, na ibalik ang kinuhang pera sa PhilHealth. So, in fact, dahil dito, nag-file ng kaso kanina, Monday ba ngayon? Tuesday. Yesterday, nag-file ng kaso ang isang grupo ng plunder, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act and other crimes laban kay Secretary Ralph Recto at kay Emmanuel Ledesma, dating President and CEO ng PhilHealth. Dahil sa kanilang pagkuha ng pera para sa PhilHealth at paglipat nito sa Treasury. Ay, din yata, baka technical or malversation din po. So, di ba, wag natin kakalimutan yun. Wag din natin kakalimutan, nakulitin ng kulitin. Ano na nangyari sa Maharlika funds natin? Ano na nangyari doon sa sa Land Bank? Napuno na po ba ang pondo para sa mga loans for small, micro, and medium scale industries at para sa mga agricultural loans para matulungan ang ating mga magsasaka? Tumataginting yata ang katahimikan. Wala na rin po silang inilo-launch na depensa para dun sa pagkuha ng pera sa PDIC. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin nila, kumbaga, their silence indicates na pinaninindigan nila ang pagkuha ng pera na yon kahit hindi dapat. Dahil ang pera ng PDIC, insurance yan para makasiguro na kung sakasakaling magkaroon ng bank run, magka-issue ang ating mga bangko, maibabalik kahit konti lang ng ating mga deposito. So up to 1 million po nakakaloka. Tinaasan natin. Dati 500,000 lang po yun ang guaranteed na maisusole o maibabalik ng PDIC na pera natin kung nagkaroon ng anomalya o problema yung bangko. Tinaasan yan to 1 million. Pero kinuha naman ang pera ng PDIC. Jesus. Nasa na ang pagtulong sa pagbababa ng presyo ng pagkain?
O, hindi naman pwedeng sabihin ng gobyerno taon-taon na, kasi mahal naman talaga ang presyo ng pagkain sa buong mundo. So, okay lang na wala kayong ginagawa. Okay lang na sabihin ng gobyerno na tama na ang 500 pesos para sa inyong Noche Buena. Kahit milyones ang posibleng gamitin ng mga opisyales ng gobyerno sa kanilang mga salo-salo nitong Pasko. Kaloka. Not necessarily. Well, yes. Sabi ni Tatay 888, the Supreme Court ordered them to return the PhilHealth funds but they're paying it back with our tax money. Which is why mayroon ngang kaso na final. Tama kayo, di ba? Nakita natin na sinabi ng Korte Suprema, isoli nyo kagad. The reason they're saying na manggagaling yan, ilalagay yan sa 2026 budget is, yan talaga yung proseso. Halimbawa, ang gobyerno, nagpagawa ng serbisyo sa'yo. O let's say, kinontrata ka to create a project. Natapos yung project, di ka binayaran ng gobyerno. You go to court, sasabihin ng court, tama, kailangan bayaran kayo. So that should be placed into the budget for the next year or for that year, o kaya dapat may special budgetary allocation. Because you have to be paid back using a budgetary allocation. Every time may disbursement ang gobyerno, mayroong allocation yan. Or at least yun yung proseso. Does it mean wala na po tayong habol sa pagkuha ng pera na yon? At kung ginastos ito sa ibang paraan, mayroon. Which is why nag-file po ng kaso ang grupo.